aalis na po kami ng Madrid. And I will be taking you, mga bestie ko, to Barcelona! Oh. Grabe ako, palikpat ako! Lumilipad na! Dadaan muna tayo sa Zaragoza and Poblet Alley. The most iconic structure here in Zaragoza. Imagine na lang nandito kayo. May green sauce and tomato. Kung makikita nyo mga bestie ko, para siyang mapa. Here we go! Ang laki niya! This is Plaza del Pilar. Oh my gosh, before nag-share tayo sa ulam. Ngayon, dalawa na ulam natin. And dito pa sa Spain. Hep hep. Hooray! Hola, España! Good morning, mga bestie! Welcome to a new vlog episode. So, welcome to my new vlog, mga bestie ko, di ba? Na ituloy-tuloy po natin ang pag-vlog. It's already our day 5 here in Europa. And kung napanood nyo ang aking past videos, yes po, nasa Spain po kami, specifically here in Madrid. So marami na po ako nagawang videos about my stay here in Madrid, yung journey ko papunta here in Madrid as a solo traveler. We DIY'd Madrid, ayan. Tapos nag-tour din kami, ayan, nag-shopping pa. So, diba? Ang dami po namin nagawa for the past days already. And for today's video, aalis na po kami ng Madrid. And I will be taking you, mga bestie ko, to Barcelona! Oh. Although, meron po tayong commercial na dadaan muna tayo sa Zaragoza and Poblet Alley. All of this will happen in just 2 days time. So, talagang ratatat at very active ang magiging lifestyle namin here on the next few days. So, sa mga hindi pa nakakaalam, we actually availed a tour package with SMB and full-on all-in package yan, mga bestie ko. Ang itinerary namin kasi is Madrid, Barcelona, then Paris. So, it will just be in a span of 7 days. So, talagang every day counts. Every minute counts here. Talagang no time to lose. Ganon. As in, bing, bing, bing ang itinerary. So, kaya kami ipagkakasya po namin ang aming mga things to do for Zaragoza and Barcelona for just 2 days. Para mangyayari yan? Let's find out in my vlog! So for now, mga beshi ko, let me show you my outfits. I love my outfit for today. So this cord, sobrang ganda ng quality. As you can see, ayan o. Hulaan nyo kung saan, parang Malazara. Hulaan nyo kung saan ko nakuha. Shein! And I usually put my OOTD links down on my description box below. So just in case interesado kayong i-check it out. Then this one, nabili ko to from Zara. From Zara. Ang cute niya. And this one from Tia. From Zara also. From Zara daw also. Yung hotel namin, may kasama na breakfast. 10 minutes na lang till our call time. So, mamadaliin na lang namin to. If you wanna know about our experience for our breakfast, to sa previous video yan. Hindi na po nagkasya ang aking bathroom kit sa bag. Day 5 pa lang po namin. So, nagkakagulo na ang mga furs. Good morning, good morning. Did you sleep well? Do you know where are we going? We are going from Madrid to Lisbon. Where are you going, guys? Barcelona. Oh, then we go to Barcelona. No problem. My name is Ajit and I'm a local guide here in Spain from last 20 years and working with Europa Mundo from last several years. Meron na pong araw. Hindi na po madilim tulad kanina. Grabe, no? Yung araw dito nagsisimula ng mga around 8 a.m., 7:30, 7 a.m. Medyo madilim-dilim pa. Ito na po kami sa bus. Kasama ko pa rin si Tia. So imagine, dapat solo travel. Pero pati ko abangan nyo. Friends pa kami after this. Sana po magkakaibigan pa rin at the end of the trip. So this is the look of our bus seat. As you can see, ayan.
Alam mo, usually na parang may mga lagayan dapat dito sa bus. Here, wala. Legs area, kaya naman. Nare-recline din tong seat, pero pag i-recline, ang sikip na siguro. Then, ayun ang itsura ni Tia. Pag malaki kang tao, ganyan. Medyo masikip. Comfortable naman ito. Itong sa part lang na sa legs, medyo parang kung aligaga ka at marami kang ginagawa sa life. Medyo magulo na siya. O, ayan, ayan. We're already here in the bus going to Zaragoza. So, Zaragoza muna kami before going to Barcelona. So, this whole day, it's gonna be mostly inside the bus as we will be making our way towards our final destination, which is si Barcelona. Given na dadaan naman kami sa Zaragoza, might as well pass by there. This city is the 5th largest city in Spain. Gitna talaga siya ng Barcelona and Madrid. Commercial muna tayo at meron tayong washroom break. 30 minutes po kami magsa-stop here. I love it. Ayan, so this is the look of our bus. It's really big. It will take probably, hindi ko alam kung ano yung capacity niya, but ang laki. And puno po yung buong bus, mga bestie ko. Ang dami po naming magta-travel papuntang Barcelona. But actually, not everyone will be with us during the whole trip. So parang ang nangyayari is combination ng mga different tours ng Europa Mundo. Yung iba magpa-Paris, yung iba Barcelona lang, or yung iba day tour lang, ganun. So ayun, tapos na pagsasama-sama nila sa isang bus na may common itinerary, which is yung Barcelona nga for today's video. I'll check muna kami. I'll check. Ginaw guys, wow. Para kaming ano ngayon, Emily and Paris. Ang tsaka nito sis. Move ka. Oh, wala naman tayong choice. Sakit na may phone. Napaka-demure ko today. Hindi, this is not me. Hindi, para ang ganda nga eh. Parang ako mukhang cowboy. Hindi naman. Nawala na. You know, bestie, I am Moana. We are here in, I don't know where. Stopover lang siya mga bestie ko for 30 minutes for washroom break, ganon. Kung gusto mong bumili ng kape, pwede naman because meron ditong parang, ayan, cafe and restaurant. Pakita ko pala sa inyo yung baggage detail. Ayun yung nangyayari sa baggage mga bestie ko. So make sure walang masyadong fragile sa gamit nyo kasi talagang ayun no, patong-patong. Pero siyang Tetris mga bestie. Actually, naiihi ako. So, ihi ako later. So anyway mga bestie ko, if you are going to Barcelona by car or by bus, might as well, baka pwede nyo ring daanan tong Zaragoza. If you will be taking the bus, as mentioned, it is 3.5 hours to 4 hours. If you wanna DIY it, you can go to Madrid Estación Sur or Avenida de America. Again, mga bestie ko, pasensya po sa aking pagpo-pronounce ng mga words. I personally am not familiar on how these words should be properly pronounced. Oh, diba? Wala kang English. But I am trying. Second option for you to be able to go to Zaragoza is a train. This is actually the fastest route and most convenient. Meron kasi silang AVE or AVE, high-speed train. And it will only take you 1 hour and 15 minutes or to 1.5 hours going to Zaragoza. Ganun lang po kabilis. And you will be departing from Madrid's main station, Madrid Puerta de Atocha station. From Atocha station, you will be traveling to Zaragoza Delicias station. Shucks, I'm so sorry sa pronunciation ko. Nahiya ako. As a first timer, hindi ko alam kung paano i-pronounce properly ang mga words. I'm really sorry. But yes, yan yung second option. Third option, if bet nyo mag-road trip, you can actually rent a car and ayan, mag-drive going from Madrid to Zaragoza, and it will take you 3 to 3.5 hours. It is 320 kilometers distance. Todos me dicen que me veo muy cansado, que si ando deprimido, que si ando agüitado. Siempre respondo que yo me siento chido, ando en mi camino, tocando y gozando. No tengo culpa que me llame el acordeón, no tengo culpa que me llame la cumbia, no tengo culpa que me llame el acordeón.
No tengo culpa haber nacido pa' la rumba. Noche tras noche yo tengo que jalar. No pido nada, todo me lo he ganado. Wow! So pretty! So, baba lang namin sa bus mga bestie ko. And ito na agad nakikita namin. Oh my God! Look at that! It's so pretty! Although later ko na kayo chichikahin kasi ihi na akit. Gusto ko na umihis. Parang magkakaroon ako sa katang puson ko. I-ask ko kung anong place to mga bestie ko. At hindi ko pa alam kung ano itong structure na nakikita natin right now. Think about on the bus, and you can also go inside, okay? You can go inside, there is no problem, you don't have to pay to go inside. And this is the main square, which is called the square of the Basilica of our Great Lady Pilar. Just right behind of you, you can see the one cement board, which is the earth. It will be our meeting point, ladies and gentlemen, okay? 2:15. And if you want to eat something, remember you have to have lunch here, okay? Front of this basilica, we have lots of restaurants here. God, ang sakit ng puson ko, mga bestie ko. Ngayon po akong tinablan ng that time of the month. Oh, sakit. Nakakainis. Yung nakakairita pa is, ayun na, nairita na kasi hinormones na. Ang nakaka-bad trip pa, ang aking naps and ang aking buskupan nasa luggage. Eh, di ba ang luggage nga, ayan, nasa bus. Hindi ko alam paano mag-survive. Hindi ko alam kung may mga, siguro, pharmacy here or stores. And yun nga, buskupan. Kasi talagang pagka first day ko, mga bestie ko talagang, kayo din ba ganito? Kasi ako talaga pagka first day talagang, it's not giving. So, I really have to drink buskupan. Eh, meron naman akong dala. Nasa luggage lang. But anyway, mga bestie ko, ayoko sirain ang moment na to. We're currently here in Zaragoza. As I mentioned earlier, dito kami tatambay sa area na to, ayan, for an hour. So, kasama na dyan yung lunch and yung pag-iikot. So, diba, talagang tight ng schedule. But, laban pa rin. Behind me, mga bestie ko, is the most iconic structure here in Zaragoza. The Basilica del Pilar! Here we go! Ang laki niya! Ang ganda! Oh my gosh, para akong nasa Aladdin. For some reason, hindi ko alam kung bakit parang kingdom to ni Aladdin, ganon. Kakaiba siya eh, di ba? It's in color nude. Wow. Color nude in the shade of Eme. Then we have here, oh, di ba? But yeah, super nice! Ang sakit talaga ng puson ko. I'm trying to explain. And mga bestie ko, this architecture behind me is the symbol of Zaragoza, mga beshi ko. And one of Spain's most important pilgrimage site. So I am really honored na kahit few hours lang kami dito, ito po ang mawi-witness ko. And you can actually go inside. There's entrance over here. Ayan. Then meron din entrance over there. For free. Beside or in this square, kung makikita mo kung nasaan ako right now, kita ko sa inyo ayan. This square, mga beshi ko, this is Plaza del Pilar, the main square here in Zaragoza. Grabe yung hair ko. It's actually 400 square meters long and ayan, and 150 meters wide. Wow! May pa ganitong measurement. But para at least nai-imagine nyo, di ba? Dito usually parang nag-host sila ng mga festivals, mga events, ganun. We have here, ayan, over there is a globe. Parang ayan, no, bilog na earth ito. Yes, this is a globe and it is actually part of the Puente de la Hispanidad or the Fountain of Hispanidad. I'm not sure if I am pronouncing it right. This was built 1991 pa. Almost magkasing age kami. To celebrate nga itong Hispanic world. And Zaragoza's connection with the Latin America. Oh, diba talagang nagre-research ako, mga beshi ko, para sa inyo. Again, I'm so sorry sa pronunciation ko. I heard from our tour guide it should be Zaragoza. Ano kayang connection niya kay Jessa? Just. Then, behind the globe is a mini waterfall. Man-made siya. This is, yun nga, the Fuente de la Hispanidad. Kung makikita nyo, mga bestie ko, para siyang mapa inspired by the map of Latin America. Makikita
makikita nyo siya, especially if viewed from above. So, diba, on just this square, marami na kayong makikitang mga very important attractions or structures here in Zaragoza. So, dito sa mga side na to are actually restaurants. Restaurants, if I believe, I'm not sure kung may mga other shops pa, but what I can only see are the restaurants. So, one of them, kakainan namin for lunch. So, at least when we dine here, may makikita kayong, ayan, view on the background. But if nilalamig kayo, you can actually dine inside. Let's go inside. Nandun yung friend ko. Dito kami sa Tajo Bajo. Or Tajo Bajo, I don't know. And this is their menu. So, average mga 15 euro to 20 euro. Then we go inside. Start to eat. So, dito kami sa loob kasi nga malamig sa labas. So, this is the tataki. And this is the Tajo Bajo. Kung makikita nyo, bawas na siya. Pero ayan, mas makikita nyo yung loob sa... Yung loob ko. Yung laman sa loob. Ayan, ang savory niya. Tapos the meat is so tender. As in, kahit hindi mo na siya gamitan ng ngipin, kaya na siya mag-melt sa mukha mo. Sa ngipin mo. Sa bibig, kasi naman. It's so good. It's really good. Imagine na lang nandito kayo para in the future, ma-manifest natin na makakapunta rin kayo. Makakakain din kayo ng ganitong food. But for now, order muna tayo sa Uber or sa Grab. Sabayan nyo ako, guys. Or baka may food pala kayo dyan sa bahay. Sabayan nyo ako. Happy lunch! So, this one naman is the tataki. Medyo... ayan, tough. Makaharap. Lagyan mo ng tomato. The more na umiikot siya sa bibig mo, the more na mas sumasarap. May green sauce and tomato. Sarap, no? Ang sarap kumain ng rice. May rice. Shit, walang rice. Ang sarap na ito i-rice. I have a motto for myself, don't waste opportunities if it's in front of you. Otherwise stated. Oh my gosh, before nag-share tayo sa ulam. Ngayon, 2 na ulam natin. And dito pa sa Spain. True. Hep hep. Hooray. Inuubos po namin ang tubig kahit busog na kami. Kasi 2 euros po ito. Sayang. Tapos mamaya, kailangan umihi. Stop the car! I want to go to the bathroom. May bayad din ang CR dito, 1 euro. So, Ay, shit. appreciate ko siya because as you can see, walang tao mga bestie ko. As in, I mean, hindi walang tao. Konti lang yung tao. So, you get to appreciate the whole view more, diba? Ayan siya, ang ganda-ganda. Ang laki. Talaga makikita mo na it's really, may influence talaga siya ng different cultures, though. Am I making sense? Grabe yung pelik mata ko. Lumilipad na. So, behind that waterfall, like I've said, meron pang mga ganap dyan. But due to the time constraint, hindi na po kami makakapunta. So, balik na po tayo. Nandiyan na yung mga grupo namin. Wala nang time. Hindi na kami nakapasok sa loob because wala na rin talagang time. Matagalan din sa loob ng lunch. Ewan ko baka asakita. Medyo mabagal lang ang aming takbo. We're done with our Zaragoza adventure! We are transferring bus
We're gonna get our luggage from our bus, then transfer to another bus. So, sobrang sakto sa pangangailangan ko kasi I really need my luggage. I really need my stuff. So, perfect! Hindi mahahasselan yung mga tao kasi basically, we're gonna get our bags ourselves naman din talaga. Woo! So we have a new friend, from Jordan. What's your name? You introduce yourself. Abdullah, And? I'm Jordanian, and I studying tourism. Yes, Also, and you're a model. I'm model and I love tourism. Oh, Isay, kamusta ka? Kumusta ka? Hey! Got the goods. Nakuha ko na po yung aking bag na puno ng mga essentials ko. So, andun yung aking buskupan. So, nakainom na ako. So, okay na. Yun lang. Nakalimutan ko kunin ang aking napkin sa loob ng bag. Hindi ko naisip. Akala ko nandun din sa pink na bag. Yun pala, wala. From Saragossa, we are now here in Poblet Abbey. Again, I'm not sure kung tama yung pagka-pronounce ko. I'll just put it here. Ayan siya. Now, itong si Poblet Abbey, we will just be staying here for 30 minutes. So, ganun lang kabilis. So, hopefully, we could roam around. Meron ba kalaki ito? I just checked. Hindi pala namin maiikot lahat because it's actually 12,000 square meters big. So, malaki talaga siya, mga bestie ko. Siguro, katiting lang talaga ng 12,000 square meters ang makikita namin. But anyway, about this place, it's actually a massive medieval monastery here in Catalonia, Spain. Hindi lang siya isang church, mga bestie ko ha. It's actually an entire walled complex made up of church, cloisters, royal tombs, garden, dormitories, library, and marami pa. So maraming ganap talaga sa loob. So, second hotel for this trip. My gosh, I love this. I love this better than the first one. No? Yeah. It's more modern. It's more maaliwalas. It's, I think, bigger because it has this one, no? Maraming mga storage area. Then, diba? I love this. So, let's do a quick room tour ng maayos. Let's go! Construction ang view. Taray. At parking. Alright, so we are already here in our second hotel. Ang ganda! And ang laki, in fairness, it's a 4-star hotel. Hotel Fira, if I'm not mistaken. Pagpasok mo na sa reception, hindi siya ganun ka-giving. Like, hindi mo talaga in-expect na 4-star hotel siya. But when you enter the room, boom! Diyan sinasabi ang 4-star hotel. Ang laki! Sobrang laki! It's very spacious and mas modern siya, mas maaliwalas, maliwanag. Tingnan mo, pati yung quality ng bedsheet, kakaiba! And mas may details, mas artsy tong hotel na to. We have here 2 single beds na magkadikit. So, kung magjowa kayo, at least pwede kayong mag-cuddle-cuddle. Pero pag magkaibigan kayo like me and Tia, at least may privacy pa rin per bed. Beside the bed are socket, light switches, then may pa-charger din. USB type and type C. Meron TV, ayan o, malaki, ayan siya, ganito kalaki. Then, ayan, ang laki po, mami, ang laki po ng office table, patungan ng gamit. Kayo na po bahala kung paano nyo i-label yan. Perfect to sa amin kasi yung first hotel naman, wala kami masyadong patungan. But this time, ayan, ang dami.
punong-puno yan. From here to there, pwede kang magtambak ng gamit mo. Ang pinaka-favorite part ko dito is the bathroom. Hiwalay ang toilet, ang shower, and ang sink area. So, at least, very efficient in the morning. Kung yung isa nagpo-fofsicles, you can shower already or you can already do your makeup. And ang maganda here is ang spacious din ng sink area. At ang ganda ng lighting, so perfect siya sa mga makeup, mga bestie girls. Shower area is also very huge. Provided na yung shampoo at saka yung bath gel. Then, ang toilet area, of course, ano pa nga ba ang ina-expect natin? Wala pong bidet. Tabo-tabo na lang. Here we have feel ko sobrang industrial level ang, ito, ano nga ito? Blower. Ooh, perfect. Malakas siya. Madaling magpatuyo ng hair. Here's a sample of the look. The look? Ang itsura niya pag, ayan, tumitingin ka sa mirror. It's giving freshness. Although, one main catch, malayo po siya sa Kabihasnan. If you watch my previous vlog where I showed yung previous hotel namin sa Madrid, malayo din siya sa main town. Dito rin sa Barcelona, malayo din po siya sa talagang main area or tourist area. Nakikita ko lang to sa video, sa movies. Ganda ng mga details. Oh my God. Look at that! Oh my gosh! Nasakit na talaga ng paa. Oh my God. Tourist trap siya. Mahal and hindi siya ganun kaganda. It's the biggest park here in Barcelona. I'm so happy! Another dog over there as well. Ang daming dog.